Nasa bansa na ang ikalawang batch ng Filipino repatriates mula Gaza. Kasabay niyan, hindi pa raw nakikita ng Israeli government na matatapos na ang giyera laban sa Hamas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa Gaza, sumampa na sa 11,000 ang bilang ng mga nasawi. Karamihan, mga bata at babae. Higit 2,000 pa ang nawawala. Ang mga nasa northern Gaza naglalakad na patimog para makatakas sa sunod-sunod na airstrike ng Israeli Defense Forces. Buti na lamang, unti-unti na ring nakakatawid sa Rafah crossing ang ilang naiipit sa giyera. Kagabi, masayang sinalubong ng mga kaanak ang mag-asawang sina Gemma at Dr. Iyad El Jamal at dalawa nilang anak sa NAIA Terminal 3. Kabilang sila sa 41 Pinoy at 7 Palestinian o second batch ng mga repatriates mula Gaza Strip na lumapag sa Pilipinas matapos matagumpay na maiproseso at makatawid sa Egypt. Pag may war talagang mahirap yung mag-stay ka doon. Dinestroyed ho lahat doon, lahat ng mga building. Ayon sa asawa ni Gemma, kung ikukumpara sa mga nakalipas na gulo sa lugar, ito ang maituturing na pinakadelikado. They are killing civilian, only civilian. They did not kill even one soldier. Just they are bombing the towers and the people inside during the day and during the night. Kwento ni Gemma, nag-iyakan sila nung una nang malaman na sila lang munang may Philippine passport ang pupwedeng makauwi ng Pinas. Kaya nitong pinayagan ng makasama ang mga Palestiniang asawa ng Pinoy na makauwi ng Pilipinas, todo pasalamat si El Jamal sa tourist visa na ipinagkaloob sa kanya. Statement, I want really to thank President Marcos and his administration and his government. What they did for us really it was a great effort. Even the Arab, they did not did that to us. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kailangan pang pag-usapan ng mga ahensya ng pamahalaan kung sakaling hilingin ng mga Palestina na manatili sa bansa ng mas matagal pa. Yan ay lalo't may ilan pang Pinoy na nasa Gaza Strip sa ngayon. Based on the information we have from our embassy in Amman, there are only 39 Filipinos left in the Gaza Strip, and our embassy is trying to persuade them to cross into Egypt as soon as possible. But they are reluctant unless they will be joined by their immediate Palestinian relatives. Ayon naman kay Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flu sa One Balita Weekend, frustrated na ang Israeli government dahil hindi pa rin napapakawala ng higit 200 hostage ng Hamas. Just 2 days ago, we were able to rescue about 1,000 Palestinians in Gaza who were held hostage by a Hamas operative who is keeping them as human shield to protect him from attack by the IDF. Sa tanong kung matatapos na ang giyera, it's very difficult to predict when this war will end because we have a very clear goal for this war. Number one, hostages should come home. Meantime, this is not happening. Secondly, the Israeli government cannot afford and will not allow Hamas to threaten once again our civilians. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.